So, good day everyone. So, for today's video, ang i-discuss natin is about Revit massing. So, may gagawin tayong design ng facade na papakita ko sa inyo. Yung ganitong facade. So, gagawin natin to sa Revit massing. So, ito yung magiging design na papagbasehan natin. So, start na tayo ng pag-create ng project. So, new project lang din. Okay. So, once na-open natin, ang start muna natin is adjust lang natin tong crop view niya since malaki yung project na gagawin natin. Then, i-adjust ko lang din itong mga views niya. Yung elevation. So, once na-start natin to, ang una natin gagawin, magsiset muna akong reference line. So, ito yung pagbabasehan ko ng shape ng building. Although, rectangular lang siya, pero dito ko kasi ibabase yung pinakang footprint ng facade natin. So, dito, ang shape dapat na ma-achieve natin is 48,000 lang. So, i-center ko lang siya. So, once na naset na natin to, punta lang tayo sa elevation. So, adjust ko lang ito. Punta tayo sa elevation, then isi-set ko lang tong levels. So, dito, lagyan ko lang ng at least 1.6. Then, yung per level natin, nasa 5,000. So, ito. So, once na naset natin to, punta na tayo sa level 1. So, sa level 1, ang una natin gagawin para mas gawa yung facade is itong Revit massing. So, click lang natin to, then in place mask. So, click ulit natin yan. So, ito, click lang natin as close, then type natin facade, then okay. So, pagka-enter natin nun, ito na yung mga tools na gagamitin natin for the massing ng facade. So, since ito na yung footprint na gagawin natin, so, itong rectangle na tool lang gagamitin natin. Then, trace lang natin yung reference natin. Then, punta tayo sa 3D view. So, sa massing kasi, mas madaling gumawa pag nasa 3D view. Then, i-click natin yung lines na ginawa natin. So, dapat ma-pick natin yung lahat na yon. Then, click natin tong create form. So, mangyayari niyan, magkakaroon na siyang isometric na parang cube. So, click lang natin to, then, iset natin yung height to 200,000. So, ito na yung magiging height ng ating building. Then, after this, ang gagawin natin is, i-pick natin yung bawat surface ng mga edges. So, itong plane na to, kung mapapansin nyo, i-click muna natin tong divide surface. So, kapag ka-click natin yan, so, mapapansin nyo, magkakaroon na siya ng mga grids. Then, ang next step natin is dito sa pattern, sa properties. Click natin yan, then, ang bagay na pattern is itong rhomboid. So, pag click natin yan, ito na yung pattern niya dun sa surface. Then, iset lang natin yung properties niya to fixed distance.
So, ang una, ilagay ko dito is 5,000, then dito 4,000. Then, mag-a-adjust na yung spacing ng mga grids. So, once na naset natin to, yung tatlong sides, same lang ng procedure ang gagawin natin. So, ipipick ko lang din tab hanggang ma-select natin yung face na yun. Then, divide surface. Then, palitan natin yung pattern niya to rhomboid. Then, iset natin yung distance. Fixed distance. So, mapapansin nyo, nagawa na natin yung pattern niya. So, ang next natin gagawin dito is, gagawa tayo ng family para yun yung mailagay natin dito as yung mismong design ng facade. So, kung mapapansin natin dun sa gagayahin natin, parang rectangular lang naman siya. So, ang gagawin natin next is itong file, then new family. Pagka-click natin yan, lalabas is itong mga template. So, ang gagamitin natin is itong curtain panel pattern base. So, open natin yan. Then, ito na yung lalabas dyan. So, ang una nating dapat gawin, click natin to. Then, piliin ulit natin yung rhomboid. Then, yung spacing niya, so horizontal, dapat 4,000. Then, vertical spacing niya is 5,000. So, once na naset natin yun, ito, naka-set na siya sa rhomboid din yung spacing niya. So, para dapat same siya dun sa sinet natin kanina. Then, ang una natin gagawin, maglagay tayo dito ng dot, itong point element, dito. Then, i-click natin siya. So, once na na-click natin, may lalabas siyang parang square na surface or plane. Then, i-draw lang natin yung magiging shape ng ating facade. So, gagawin ko lang dito is 500 by at least 800. Yan. So, once na pag okay na to, click ko lang to, yung shape na yun, then, itong buong reference line. Then, create form. So, ito na yung mismong magiging pattern natin doon sa facade. Then, click lang natin lahat yan para maset natin yung material niya. So, lagyan lang natin ng parameters. Frame material. Then, okay. Then, lagyan na natin dito ng material. Create new material lang tayo. Then, rename _frame. Then, kuha lang tayo ng white paint. So, once na na-set natin yun, i-check lang natin mga graphics, then okay. So, yan na yung magiging shade ng frame natin. Then, ang next natin, kung mapapansin nyo dito sa reference natin, may parang pa-konti pa siyang box dito. So, gagawan lang din natin. So, dito, lang tayo dito din. Mag-set tayo ng another
reference plane. Yung line na yun, i-click natin din, i-check lang natin to para maging reference line siya. Then, mag-draw tayo ng shape dito. So, para ma-set natin yung plane na pagbabasehan natin, click lang natin yan, then click yung set. Then, pwede na tayo mag-draw. Then, gagawin ko dito is at least 400. Then, line na so, ito yung magiging shape ng parang box natin. Then, i-mirror ko lang to. Then, i-connect ko yung mismong shape niya. Yan. So, once na naset natin yan, click natin yung lahat ng edge nun, then yung reference line, then create form. So, ito na yung sa part na yan. Then, palitan lang natin siya ng material. Yan, para white na rin. Then, yung ibang corner, gawan na lang din natin ng ganun. So, pwede natin itong i-mirror. Copy ko lang ito. Then, try natin i-rotate. So, hindi siya pwede i-rotate. So, gagawa tayo ng panibago. So, i-drag lang natin tong reference. Delete na lang din natin. So, ang next natin, gawin lang natin tong parang ganitong part dito sa dalawang sides. So, same procedure tayo, line. Then, mag-set tayo ng reference line dito. Then, ang next, yung click muna natin tong plane, then set. Then, pwede na tayo mag-draw nung gagawin natin. 400. Then, copy lang natin. Then, i-mirror natin to. So, check ko lang yung distance kung 400. So, same. Then, once na naset na natin to, click lang natin gitna, alisin natin, delete. Then, set natin yung edges. So, once okay na yung shape natin, click natin reference line, then create form. So, ito na siya. Then, mirror na lang natin tong side, kabilang side. So, yan. So, change lang natin yung material niya. So, dapat isa-isa. So, once na okay na to, pwede natin itong i-save as
family. So, mag-save as lang tayo dito ng bagong folder. So, ito is yung facade design pattern. Then, lagay na lang natin B-1. Meaning pattern. So, save as lang natin yan. So, once na set na natin to, pwede natin siya load sa project. So, load natin. Then, punta tayo sa 3D view din. Click natin to din. Nakita nyo na dito yung T1. So, i-click lang natin. So, ito na yung output natin. So, nagawa na natin yung design na gusto nating ma-achieve. Pero dito, mapapansin nyo, may area siya na malaki ang butas. So, paano natin ma-achieve yung ganito or magagawa? So, magagawa pa tayo ng tatlong type ng pattern para magawa natin yun. So, i-open lang ulit natin yung pattern 1. So, once na-open natin to, gagawin natin yung pattern 2, 3, and 4. So, yung unang gagawin natin is, di-delete muna natin to din. Same procedure tayo kanina. Maglagay ng point dito. Then, pick natin to din para ma-set natin yung shape. So, 500 by 800. So, after nyan, pick lang natin to, yung shape din. Pick lang natin reference line na kailangan natin. So, itong dalawa sa taas. So, click natin yan, then create form. So, ito na siya. Then, iset natin yung material niya. Then, pag okay na siya, alisin na natin yung ibang parts na hindi kailangan. So, once okay na to, pwede na natin itong i-save as pattern 2. Then, okay. So, ang next natin is yung pattern 3 and 4. Ang pattern 3 and 4 natin is itong 3 is itong nasa right side lang. Then, 4 is itong nasa left side yung una, yung 3. And yung nasa pattern 4 is itong right side. So, ang gagawin natin dito is i-delete na natin to. Then, gagawa tayong bagong pattern. Then, delete. So, ang una natin gagawin is yung same procedure, yung point. Then, yung shape na need natin. So, same procedure nung kanina. So, once okay na to, click lang natin yung isang side. Create form. So, ito na yung isa nating pattern 3. Yung pattern 3 natin. So, gawin lang natin yung material. So, ito na yung pattern 3 natin. So, save as lang natin yan. To pattern 3. So, gawin lang natin dito is, i-mirror na lang natin para mas mabilis. BN. So, ayaw niya. So, gawin na lang natin para matapos na agad natin. So, sa kabilang side, create tayong point. Then, pick natin yung point mismo.
Then, set na natin yung size. Dimension. Then, pick natin yung lines. Then, create form. Then, yung material. So, ito na yung pattern 4 natin. So, once okay na yan, save as natin. So, i-rename ko muna itong isa, yung pattern 2. Then, save natin as pattern 4. Then, save. Then, ang gagawin natin, load natin to sa project. So, once okay na, i-load pa natin yung iba. I-check muna natin to. Then, punta tayo sa 3D. Then, load natin yung ibang pattern. So, insert, load. Yung 2 and 3. I-load natin. So, once na na-load na natin yun, pwede na natin itong i-adjust. So, una, adjust natin to. Pasok ulit tayo sa massing niya. Then, i-tab natin, point, then tab. Set natin dito is pattern 2. So, nawala na siya. Then, itong sa baba is pattern 3. Check ko lang dimension, parang malaki yan. So, edit lang muna natin yung pattern 4 natin na mali dimension. So, yan. Ayos na. So, next natin is itong part na to. So, pattern 4. Then, yan. Ayos na natin yung mismong shape niya. So, ganun din ang procedure natin dito. Pattern 3. Pattern 4. Then, ito is pattern 2. Then, same procedure tayo. So, yun yung purpose kaya tatlong pattern yung gina natin para i-change na lang natin yung mga frame niya ng pasad. So, ito na yung output natin. So, gawin lang din natin to sa ibang edges. Sa ibang sides ng massing natin. So, yan. Ito na mismo yung output natin. So, yung ibang parts lang is i-hide ko lang. Then, pwede na natin i-finish to. So, ito na yung facade natin. So, ang next na gagawin ko, ilalagyan ko lang siya ng mga slab, saka yung ibang saka curtain wall dito sa loob. So, set ko na lang din. Then, yung curtain wall natin.
Then, pick lang natin lahat yan. Then, yung spacing, yung height niya is 190,000. Then, iset ko lang yung spacing niya to 5,000 yung vertical, then horizontal niya is 2,000. So, pag tinignan natin sa 3D, ito na siya. Yan. So, adjust lang natin, pabaliktad yung naging settings niya. Then after nito, set lang natin yung mga corner. Kasi mapapansin nyo, di maganda yung finish ng corner niya. So, lalagyan na lang natin wall sa corner. So, sa level 1, magawa lang tayo ng wall. Change lang natin to 800 para same. So, after natin magawa tong wall na to, imi-mirror na lang natin siya dun sa ibang sides ng building. So, once okay na to, iset lang natin yung height niya to. Same nung height ng sinet natin to 200,000. Then, tingnan natin sa south elevation. So, ito na yan. Then, gawa lang tayo ng wall pa dito na isa. So, pag chinik natin sa 3D, ito na siya. Yung output natin. Siguro parang mas okay. Gawin natin 2.5 ito. Or 2,000 din. Okay. Then, copy na lang natin tong wall. So, once na na-copy natin, ito na yung facade natin. So, palitan lang natin siya ng material para same nung frame.
So, yan. So, pure white na rin siya. Then, ang next natin, so, dito kasi sa perspective niya, meron pa siyang mga parang planter. So, gawan ko na lang, no. And, lagyan ko na lang din ng slab yung purple. So, after natin maset na yung view, yung mga floors, so ito na yung output natin. So, gawan ko lang ng iba pang floors para mas maganda yung lalabasan ng ating building. So, punta na tayo sa level 0. So, ito na yung magiging output ng ating ginawa na massing. Then, save lang natin yung mga graphics niya. So, yan. So, ganito gumawa ng design ng facade using massing. So, sana may natutunan kayo sa ating discussion ngayon. And hopefully, makagawa pa tayo ng ibang mga tutorials na makakatulong sa inyo sa modeling and sa BIM. So, gawan ko na lang din to ng ibang views. So, front views. So guys, ito na yung output natin. So naset na natin yung mga views, mga perspective. So ito na yun, sa loob. Then dito sa may entrance. Then yung perspective natin sa front and ito pang isang perspective view natin. So hanggang dito na lang ang ating magiging tutorial and discussion. So sana marami kayong natutunan regarding massing in Revit. So, sana patuloy niyo akong suportahan sa aking mga videos. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.